Alam mo ba na ang tunay na kwento ni Eva ay posibleng hindi tulad ng alam natin? Sa loob ng libu-libong taon, ang mga sikreto ng Hardin ng Eden ay nakatago sa orihinal na Hebrew text ng Biblia, isang detalye na nagpapahiwatig ng isang nakakagulat na koneksyon sa Ethiopia. Ang salitang tsela sa Genesis, na karaniwang isinasalin bilang tadyang, ay may mas malalim na kahulugan na itinatago ng mga tradisyonal na pagsasalin. Ang sinaunang Ethiopian na mga manuskrito at tradisyon ay matagal nang nagsasasabi ng ibang kwento. Isang kwento kung saan si Eva ay hindi lamang galing sa tadyang ni Adan, kundi isang pantay na kapareha na nilikha sa isang paraan na hindi kailanman itinuro sa atin. Ang mga iskolar na nagsusuri ng orihinal na Hebrew ay nakatuklas ng isang nakakagulat na katotohanan. Ang tsela ay maaaring tumutukoy sa isang bahagi o gilid kaysa sa simpleng tadyang na nagbabago ng buong interpretasyon ng paglikha sa babae. Bakit itinago ang interpretasyong ito sa loob ng mga siglo? Ang connection sa Ethiopia ay higit pa sa isang pagkakataon. Ang Ark of the Covenant, ang Ethiopia bilang lupain ng Sheba, at ang sinaunang Hebreo na mga connection sa Africa. Lahat ng ito ay bahagi ng isang mas malaking puzzle na ngayon lang natin sinisimulan buuin. Ang mga nawawalang piraso ng puzzle na ito ay nagbabago hindi lamang ng ating pag-unawa sa Genesis, kundi pati na rin ang buong relasyon sa pagitan ng lalaki at babae ayon sa banal na kasulatan. Ang mga kaalamang ito ay hindi lamang pang-akademiko. Nagbibigay ito ng bagong liwanag sa mga sinaunang katuruan na maaring sadyang inalis sa mainstream na teolohiya. Ang Ethiopian Bible, na pinakamatanda sa mundo, ay naglalaman ng mga libro na hindi kasama sa Western canon, at dito matatagpuan ang mga sagot na matagal nang hinahanap ng mga iskolar. Ang katotohanan ito ay maaaring magbago ng iyong buong pananaw sa pinakasinaunang kwento ng sangkatauhan. Ang sinaunang teksto ng Biblia ay nagtatago ng mga lihim na maaaring magbago sa ating pag-unawa sa pinagmulan ng sangkatauhan. Sa gitna ng mga lumang pergamino at mga nawawalang manuskrito, may isang partikular na detalye tungkol kay Eva, ang tinuturing na ina ng sangkatauhan, na hindi gaanong napapansin ng maraming iskolar at mananampalataya. Kapag binuksan natin ang orihinal na Hebreong teksto at sinuri ang salitang ginamit para kay Eva, natutuklasan natin ang isang kamangha-manghang koneksyon sa Ethiopia na maaring magbigay ng bagong liwanag sa ating pag-unawa sa kwento ng paglikha. Ang katagang Hava o Hawa na ginamit sa pagtukoy kay Eva ay may malalim na kahulugan na lumalampas sa simpleng pagsalin bilang buhay o ang nagbibigay buhay. Sa sinaunang Ethiopia, particular sa mga lumang teksto ng Ge'ez, may mga kwento tungkol sa isang babaeng nagngangalang Hewan na may kapansin-pansing pagkakatulad sa Hebreong Hawa. Ang koneksyong ito ay hindi lamang linguistic, kundi maaaring magpahiwatig ng mas malalim na ugnayan sa pagitan ng mga sinaunang tradisyon ng Ethiopia at ang mga kwento sa Genesis. Ang mga sinaunang manuskrito ng Ethiopia, lalo na ang mga natuklasan sa mga monasteryong nakalagay sa matataas na bundok ng Lalibela at Aksum, ay naglalaman ng mga alternatibong bersyon ng kwento ng paglikha. Sa mga tekstong ito, si Eva ay hindi lamang inilalarawan bilang katuwang ni Adan, kundi bilang isang malakas at may karunungang figura na may sariling kakayahan at kapangyarihan. Ang mga arkeologong nagsaliksik sa rehayon ng Rift Valley sa Ethiopia ay nakatagpo ng mga sinaunang artifact na nagpapakita ng mga babaeng figura na may mahalagang papel sa mga ritual at seremonya. Ang mga figura na ito, na tinataya na may edad na higit sa 5,000 taon, ay maaaring kumakatawan sa isang sinaunang pagsamba sa babaeng diyosa na naimpluwensyahan ang mas huling paglalarawan kay Eva sa mga tekstong Hebreo. Kapag sinusuri natin ang mga sinaunang tradisyong Ethiopian, partikular ang mga nakapaloob sa Kebra Nagast o kaluwalhatian ng mga hari, makikita natin ang mga kwento tungkol sa pinagmulan ng sangkatauhan na may kapansin-pansing pagkakaiba sa mga karaniwang interpretasyon ng Genesis. Sa mga tekstong ito, ang babae ay hindi inilalarawan bilang pinagmulan ng kasalanan, kundi bilang tagapag-ingat ng karunungan at tagapagtanggol ng buhay. Ang mga iskolar na nag-aaral ng mga sinaunang wika ay natuklasan na ang ugat ng salitang Hawa sa Hebreo ay maaring may koneksyon
sa isang mas sinaunang Afro-Asiatic na salita na nangangahulugang ahas o serpiente. Ito ay nagdudulot ng isang nakakaintrigang pananaw sa kwento ng Eden, kung saan ang ahas ay tradisyonal na itinuturing na kaaway. Sa halip, ang koneksyong ito ay maaaring magpahiwatig na ang ahas ay dating isang simbolo ng karunungan at pagbabago. At ang papel ni Eva ay mas komplikado kaysa sa simpleng biktima ng panlilinlang. Ang mga sinaunang Ethiopian manuscript ay naglalaman din ng mga kwento tungkol sa isang babaeng nagngangalang Makeda na mas kilala bilang Reyna ng Sheba. Ang mga tradisyon ng Ethiopia ay nagsasabi na si Makeda ay nagmula sa linya ni Eva sa pamamagitan ng isang natatanging angkan. Ang koneksyong ito sa pagitan ni Eva at ng Reyna ng Sheba ay nagpapahiwatig ng isang mahabang tradisyon ng malakas na kababaihang leader sa sinaunang Ethiopia, na maaaring naiimpluwensyahan ang paglalarawan kay Eva sa mga sinaunang teksto. Ang mga natuklasang manuskrito sa Qumran, kilala bilang Dead Sea Scrolls, ay naglalaman ng ilang fragmento na nagmumungkahi ng isang alternatibong bersyon ng kwento ni Eva na may kapansin-pansing pagkakatulad sa mga tradisyong Ethiopian. Sa mga tekstong ito, si Eva ay inilalarawan bilang isang makapangyarihang spiritual na nilalang na may access sa mga lihim ng langit bago pa man ang kanyang pagkakalikha sa lupa. Ang ating pag-unawa sa pinagmulan ni Eva ay lalo pang pinalalim ng mga natuklasang genetic na pag-aaral na nagmumungkahi na ang mitochondrial Eve, ang pinakaunang babaeng ninuno ng lahat ng nabubuhay na tao, ay nagmula sa rehiyon ng East Africa na kinabibilangan ng Ethiopia. Ang siyentipikong ebidensyang ito ay nagbibigay ng isang nakakaintrigang paralel sa mga sinaunang kwento ng Ethiopia tungkol sa pinagmulan ng sangkatauhan. Ang mga sinaunang Ethiopian at Hebrew na tradisyon ay parehong nagbibigay diin sa kahalagahan ng pangalan at ang kapangyarihan nito. Sa Ethiopian na tradisyon, ang pagbigkas ng tunay na pangalan ni Eva, Hewan sa Ge'ez, ay itinuturing na may kapangyarihang magbigay ng buhay at proteksyon. Sa parehong paraan, ang Hebreong Hawa ay may koneksyon sa paghinga at buhay, na nagpapahiwatig ng isang malalim na pag-unawa sa papel ng babae bilang tagapagbigay buhay. Ang mga sinaunang teksto ng Ethiopia ay nagmumungkahi rin ng isang mas komplikadong relasyon sa pagitan ni Eva at ng divine na mundo. Sa halip na simpleng produkto ng tadyang ni Adan, ang ilang tekstong Ethiopian ay nagmumungkahi na si Eva ay may sariling divine na pinagmulan, na may kakayahang makipag-ugnayan sa mga anghel at espiritu na hindi kayang gawin ni Adan. Ang mga arkeologong nagtrabaho sa sinaunang lungsod ng Aksum sa Ethiopia ay nakatagpo ng mga monumento at stela na nagpapakita ng mga babaeng figura na may mahalagang papel sa mga ritual at seremonya. Ang mga artifact na ito, na tinataya na may edad na 2,000 hanggang 3,000 taon, ay nagbibigay ng konkretong ebidensya ng isang sinaunang tradisyon na nagpapahalaga sa babaeng kapangyarihan at karunungan. Ang koneksyon sa pagitan ng Ethiopian at Hebrew na mga tradisyon ay hindi dapat ikagtaka kung isasaalang-alang ang mahabang kasaysayan ng pakikipag-ugnayan sa pagitan ng dalawang kultura. Ang Biblia mismo ay nagbabanggit sa mga koneksyon sa pagitan ng Israel at Ethiopia, at ang kwento ng Reyna ng Sheba at Haring Solomon ay nagpapahiwatig ng isang malalim na relasyon sa pagitan ng dalawang rehiyon. Ang mga sinauna at misteryosong teksto ay nagtatago ng mga lihim na maaaring magpabago sa ating pag-unawa sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sa gitna ng mga lumang sulat at codices, may isang particular na kwento ang nag-uugnay sa Genesis at sa sinaunang Ethiopia, isang koneksyon na hindi alam ng karamihan. Marami sa atin ang pamilyar sa kwento ni Eva sa Biblia. Ayon sa tradisyonal na interpretation, siya ang unang babae nilikha mula sa tadyang ni Adan. Ngunit ano kung sasabihin ko sa inyo na ang orihinal na Hebrew text ay nagtatago ng mas malalim na kahulugan? Isang kahulugan na nagkokonekta sa mga sinaunang Ethiopian na tradisyon na matagal nang itinatago mula sa mainstream na pag-unawa. Sa orihinal na Hebreo, ang salitang ginamit para kay Eva ay Isha, na karaniwang isinalin bilang babae. Subalit, kapag sinuri natin ng mas malalim ang etymology at linguistic roots nito, makikita natin ang kamanghamanghang koneksyon
sa mga sinaunang Ethiopian na termino. Ang mga scholar na nag-aaral ng mga sinaunang Ethiopian manuscripts ay nakahanap ng mga reference sa isang babaeng tinatawag na Ishaat o babaeng nagmula sa lupa. Isang konseptong lubhang kapansin-pansin kung ihahambing sa Genesis narrative. Ang sinaunang Ethiopian manuscript na tinatawag na Kebra Nagast o Glory of Kings na sinasabing sinulat noong ika-14 na siglo ay naglalaman ng mga kwento tungkol sa paglikha na hindi kailanman naisama sa Western Biblical Canon. Sa loob nito, may mga detalye tungkol sa paglikha ng babae na nagpapahiwatig ng mas komplikadong relasyon sa mundo at sa kosmos kaysa sa simpleng mula sa tadyang na narrative. Ang Hebrew text ng Genesis ay gumagamit din ng salitang tsela na karaniwang isinalin bilang tadyang. Gayunpaman, ang mga Hebrew scholar ay matagal nang nakikipagtalo na ang salitang ito ay maaari ring mga hulugan ng gilid o bahagi. Sa kontekstong ito, ang paglikha kay Eva ay maaring hindi literal na pagtanggal ng isang buto, kundi isang paghihiwalay ng isang bahagi ng unang tao. Isang konsepto na mas malapit sa mga sinaunang Ethiopian na paniniwala tungkol sa paglikha. Ang mga sinaunang Ethiopian manuscript ay naglalarawan ng isang proseso ng paglikha kung saan ang babae ay hindi lamang isang katulong para sa lalaki, kundi isang mahalagang bahagi ng balanse ng kosmos. Ang konseptong ito ay lubhang naiiba sa traditional na Western interpretation ng Genesis. Sa Ethiopian Orthodox tradition, ang Enoch at iba pang apocryphal texts ay itinuturing na canonical, hindi tulad sa Western Christianity. Ang mga tekstong ito ay naglalaman ng mas detalyadong account ng paglikha, kabilang ang mga reference sa mga anghelikal na impluensya at kosmolohikal na puwersa na nagbigay hugis sa unang tao at babae. Ang koneksyon sa pagitan ng Hebrew at Ethiopian na mga tradisyon ay hindi nagkataon. Ang Ethiopia ay may mahabang kasaysayan ng koneksyon sa sinaunang Israel. Ang kwento ng Queen of Sheba at King Solomon ay isang halimbawa ng maagang ugnayan na ito. Ang mga Ethiopian Jews o Beta Israel ay naniniwala na sila ay direktang inapo ni King Solomon at Queen of Sheba na nagdadala ng mga sinaunang Hebrew na tradisyon sa Africa. Ngunit bakit hindi ito mas kilala? Bakit ang mga interpretasyong ito ay nanatiling nakatago sa mainstream na pag-unawa ng Genesis? Ang sagot ay matatagpuan sa komplikadong kasaysayan ng biblical translation at canonization. Noong ang Biblia ay unang isinalin sa Greek, ang Septuagint, maraming nuances ng orihinal na Hebrew ay nawala. Ang mga tagapagsalin ay gumawa ng mga desisyon batay sa kanilang sariling cultural biases at theological understanding. Pagkatapos, ang Latin Vulgate, ang pangunahing biblical text sa Europe sa loob ng mga siglo, ay batay sa Greek translation, hindi sa original na Hebrew. Ang mga Ethiopian na tradition, sa kabilang banda, ay nanatiling relatively isolated mula sa Western theological developments. Ang Ethiopian Orthodox Church ay napanatili ang kanilang sariling distinct na tradisyon, kabilang ang pagpapanatili ng mga tekstong itinuturing na apocryphal sa West. Ang mga modernong archaeological discoveries ay nagpapatibay ng mga koneksyong ito. Ang mga artifact na natagpuan sa Ethiopia at sa Horn of Africa ay nagpapakita ng mga simbolo at imagery na may kapansin-pansing pagkakatulad sa mga sinaunang Hebrew na artifact. Ang mga simbolong ito ay nagpapahiwatig ng isang detalyadong pag-unawa sa paglikha na hindi nakasama sa simplified Western narrative. Isa sa mga pinaka-intriguing na aspeto ng Ethiopian connection ay ang konsepto ng divine feminine. Sa Ethiopian tradition, ang feminine aspect ng divine ay hindi lubusang tinanggal tulad ng nangyari sa Western theological development. Ang role ni Eva sa paglikha ay hindi lamang bilang isang secondary character kundi bilang isang essential manifestation ng divine balance. Ang Hebrew word na ezer kenegdo, na karaniwang isinalin bilang suitable helper para kay Adan, ay aktwal na nagdadala ng mas malakas na kahulugan sa orihinal na Hebrew. Ito ay nagsasasad ng isang kapangyarihan na katumbas, isang counterpart na nagdadala ng balanse, isang konsepto na mas aligned sa Ethiopian understanding ng feminine principle.
Ang mga archaeological evidence mula sa sinaunang Ethiopia ay nagpapakita ng mga female figurine na may religious significance, na nagpapahiwatig ng isang mas balanced view ng divine masculine at feminine. Ang mga figurine na ito ay may mga simbolo na katulad ng mga natagpuan sa sinaunang Hebrew artifacts, na nagpapahiwatig ng isang shared understanding na nawala sa mainstream Western theology. Ang mga sinaunang Ethiopian manuscript ay nagbibigay din ng ibang pananaw sa pagkakasala ni Eva. Sa halip na simpleng kwento ng pagsuway, ang mga tekstong ito ay nagpapahiwatig ng isang mas komplikadong narrative tungkol sa pagkamulat at transformation. Ang pagkain ng prutas ay hindi lamang isang pagsuway sa divine command, kundi isang necessary step sa cosmic evolution. Ang mga koneksyong ito ay nagbibigay ng isang radically different lens para sa pag-unawa sa ating mga pinagmulan. Kung ang Ethiopian connection ay totoo, ang ating buong pag-unawa sa biblical narrative, at lalo na sa role ng feminine sa divine plan, ay maaaring kailangang muling suriin. Ngunit ang mga katotohanang ito ay hindi madaling tanggapin para sa mga nakakabit sa traditional Western theology. Ang implikasyon na ang ating pag-unawa sa Genesis ay maaring kulang o misinterpreted ay nagdudulot ng significant theological challenges. Ang mga sinaunang Ethiopian text ay nagbibigay din ng mga fascinating details tungkol sa physical appearance ni Eva. Hindi tulad ng karaniwang Western depiction, ang Ethiopian tradition ay naglalarawan sa kanya bilang may maitim na balat at features na mas African kaysa Middle Eastern. Isang detalye na nagdudulot ng mga tanong tungkol sa ating mga assumptions tungkol sa mga unang tao. Ngunit higit pa sa physical description, ang mga Ethiopian text ay naglalarawan kay Eva bilang may divine wisdom at cosmic understanding. Siya ay hindi lamang ang unang ina, kundi ang tagadala ng sacred knowledge, isang konsepto na halos ganap na nawala sa Western theological tradition. Ang mga archaeological discoveries sa Ethiopia ay patuloy na nagbubukas ng mga bagong insight sa mga sinaunang koneksyong ito. Ang mga bagong nahukay na artifact at manuscripts ay nagpapatibay ng ugnayan sa pagitan ng sinaunang Hebrew at Ethiopian traditions na nagpapahiwatig ng isang shared spiritual heritage na mas lumawak at mas malalim kaysa sa napagtanto natin. Ang implikasyon ng mga koneksyong ito ay hindi maaaring i-overstate. Kung ang ating pag-unawa kay Eva at sa extension sa feminine divine ay batay sa mga incomplete o misinterpreted na teksto, ano pa ang iba pang mga fundamental na aspeto ng ating spiritual understanding ang maaring kailangan ng re-examination. Sa susunod na bahagi, titingnan natin ang mga specific linguistic connections sa pagitan ng Hebrew at ancient Ethiopian languages na nagpapakita ng shared understanding ng divine feminine, at kung paano ang mga koneksyong ito ay maaaring magbigay ng bagong liwanag sa ating pag-unawa, sa ating mga pinagmulan at spiritual destiny. Natuklasan ng mga scholar ang isang nakakaintrigang koneksyon sa pagitan ng salaysay ng paglikha sa Biblia at ang sinaunang kaalaman ng Ethiopia na nagbibigay ng bagong pananaw sa pinagmulan ni Eva. Sa loob ng mga siglo, ang tradisyonal na interpretation ng Biblia ay nagtuturo na si Eva ay nilikha mula sa tadyang ni Adan. Subalit, ang mas malalim na pagsusuri sa orihinal na Hebrew text ay nagpapakita ng isang kakaibang katotohanan na maaring baguhin ang ating pangunawa sa unang babae. Ang salitang tsela, na karaniwang isinasalin bilang tadyang sa maraming modernong Biblia, ay may mas malalim na kahulugan sa sinaunang Hebreo. Sa katunayan, ito ay ginamit sa 99 na pagkakataon sa Lumang Tipan at sa 78 beses nito, ito ay tumutukoy sa gilid o bahagi ng isang bagay. Hindi kailanman bilang tadyang, maliban sa konteksto ng paglikha ni Eva. Ang mga sinaunang Ethiopian manuscript, lalo na ang Kebra Nagast o kaluwalhatian ng mga hari, ay nagtataglay ng mga alternatibong interpretasyon na nagmumungkahi na si Eva ay hindi lamang isang simpleng ekstensyon ni Adan, kundi isang kapantay na nilikha mula sa parehong material. Ang tekstong ito, na itinuturing na sagrado sa Ethiopian Orthodox Church, ay nagtataglay ng mga detalye na nawawala sa kanoniko o pangunahing bersyon ng Biblia. Habang sinusuri natin ang orihinal na Hebrew text, makikita natin na ang Genesis 2:22
ay literal na nagsasasabi na ang Diyos ay kumuha ng bahagi mula kay Adan, hindi partikular na tadyang. Ang mga sinaunang Ethiopian interpreter ay nauunawaan ito bilang isang simbolikong representasyon. Si Eva ay hindi lamang isang bahagi ng katawan ni Adan, kundi isang mahalagang bahagi ng kabuuan ng sangkatauhan. Ang kahalagahan nito ay hindi maaaring ipagwalang bahala. Kung ang tradisyonal na interpretasyon ay nagpapahiwatig ng isang herarkiya kung saan ang babae ay sekundaryong nilikha mula sa lalaki, ang Ethiopic na pangunawa ay nagmumungkahi ng isang mas balanseng relasyon. Si Eva, ayon sa perspektibang ito, ay hindi lamang isang katulong ni Adan, kundi isang kinakailangang bahagi ng buong disenyo ng sangkatauhan, isang kapantay sa lahat ng paraan. Ang mga sinaunang Ethiopian manuscript ay nagtataglay rin ng mga kwento tungkol kay Eva na nagpapakita sa kanya bilang tagapagdala ng karunungan na may malalim na koneksyon sa kalikasan at sa kosmos. Ang mga tekstong ito ay nagpapahiwatig na ang pagkakasala sa hardin ay hindi simpleng kwento ng pagsuway, kundi isang komplikadong paglalakbay tungo sa mas malalim na kaalaman at pag-unawa. Ang mga natuklasang ito ay nagdudulot ng mahahalagang tanong sa ating pangunawa sa kasarian at relasyon sa ating mga relihiyosong tradisyon. Kung ang orihinal na intensyon ay upang ilarawan ang lalaki at babae bilang magkaparehong mahalagang bahagi ng isang kabuuan, paano ito nakakaapekto sa ating kasalukuyang teolohikal na pananaw? Ang mga scholar ng Ethiopic Studies ay matagal nang nagsasabi na ang kanilang mga sinaunang teksto ay naglalaman ng mga orihinal na elemento na nawala sa pagsasalin at mga pagbabago ng Biblia sa paglipas ng panahon. Ang pagkakatuklas na ito tungkol sa salitang tsela ay isa lamang halimbawa kung paano ang mga alternatibong tradisyon ay maaaring magbigay ng mahahalagang insight sa ating pangunawa sa mga banal na teksto. Hindi lamang ito isang akademikong usapin. Ang pag-unawa kung paano inilarawan ang unang babae sa mga sinaunang teksto ay may malalim na implikasyon sa kung paano natin nakikita ang mga babae sa lipunan at relihiyon. Kung si Eva ay orihinal na inilalarawan bilang isang kapantay, hindi isang subordinate, ito ay maaaring magbigay ng batayan para sa mas balanseng pananaw sa mga relasyon ng kasarian sa konteksto ng pananampalataya. Ang mga sinaunang Ethiopian na interpretasyon ay nagpapahiwatig din na ang paglikha ni Eva ay hindi isang afterthought, kundi isang mahalagang bahagi ng orihinal na plano ng paglikha. Si Eva, sa ganitong pananaw, ay hindi lamang isang kasama para kay Adan, kundi isang mahalagang bahagi ng kabuuan ng sangkatauhan na nagdadala ng kanyang sariling mga katangian at lakas sa mundo. Ang mga natuklasang ito ay nagbibigay ng bagong liwanag sa ating pag-unawa sa mga sinaunang teksto at nagpapaalala sa atin na ang mga simpleng pagsasalin ay maaaring magkubli ng mas malalim na katotohanan. Sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang sa mga alternatibong interpretasyon mula sa mga sinaunang tradisyon tulad ng sa Ethiopia, maaari tayong magkaroon ng mas mayamang pag-unawa sa ating sariling mga banal na teksto at ang mga mensahe na nilalayon nilang ihatid. Ngayon, talakayin natin ang isang kapanapanabik na aspeto ng ating pag-aaral, ang kaugnayan ng Ethiopiang tradisyon sa tunay na kahulugan ng pangalan ni Eva. Marami sa atin ang nakakaalam na si Eva ang unang babae ayon sa tradisyon ng Biblia, ngunit ang malalim na kahulugan sa likod ng kanyang pangalan ay madalas na hindi napapansin o mali ang pagkakaintindi. Sa orihinal na teksto ng Hebreo, ang pangalan ni Eva ay Chava o Hawa. Ang karaniwang interpretasyon punat ito ay nangangahulugan ng buhay o nagbibigay buhay dahil siya ang magiging ina ng lahat ng nabubuhay. Ngunit ang sinaunang Ethiopiang tradisyon ay nagbibigay sa atin ng mas malalim na pananaw. Sa mga sinaunang manuskrito ng Ge'ez, ang pangalan ni Eva ay may kaugnayan sa salitang nangangahulugan ng nagdadala ng liwanag o tagapaghatid ng kamalayan. Ito ay nagkakaroon ng mas malalim na kahulugan kapag sinuri natin ang orihinal na Hebreong teksto ng mas maingat. Ang salitang Chava ay may ugat na konektado sa konsepto ng paghinga.
pagbibigay ng buhay, at pagpapahayag. Hindi lang ito simpleng ina, kundi isang tagapaghatid ng divine consciousness, ang kakayahang magnilay at magkaroon ng moral awareness. Ang mga sinaunang Ethiopian scrolls, lalo na ang mga natagpuan sa monasteryong Tana Lake, ay naglalaman ng mga kakaibang detalye tungkol kay Eva na wala sa kanoniko o opisyal na mga teksto. Ayon sa mga ito, si Eva ay hindi lamang galing sa tadyang ni Adan, kundi nagmula sa isang banal na liwanag na ibinahagi sa sangkatauhan. Ang kanyang paglikha ay hindi lamang upang maging katulong ni Adan, kundi upang magdala ng divine wisdom sa mundo. Kapag inanalisa natin ang Hebreong salita para sa tadyang, tsela, makikita natin na ito ay maaari ring mga hulugan ng gilid o bahagi. Ang mga scholar ng Ethiopia ay nagmumungkahi na ito ay maaring tumutukoy sa isang aspeto ng divine nature na nahati upang lumikha ng feminine principle. Hindi ito tungkol sa pisikal na bahagi ng katawan, kundi tungkol sa metaphysical division ng divine essence. Ang connection sa Ethiopia ay lalong nagiging kapanapanabik kapag isinaalang-alang natin na ang Ethiopia ay isa sa pinakaunang Kristiyanong kaharian at nakapagpreserba ng mga sinaunang tradisyon na nawala sa ibang bahagi ng mundo. Ang Tana Scrolls at ang Kebra Nagast, ang Ethiopian epic na naglalaman ng kasaysayan ng Ark of the Covenant, ay nagbibigay ng mga detalye tungkol sa paglikha na nagpapalawak sa ating pag-unawa sa orihinal na teksto. Sa Ethiopiang tradisyon, si Eva ay hindi simpleng secondary creation, kundi isang mahalagang bahagi ng divine plan. Siya ay nagdadala ng kamalayan at spiritual intelligence na nagbibigay kakayahan sa sangkatauhan na umunlad. Ang kanyang pagkakasala sa Eden ay hindi lamang isang simpleng paglabag sa utos, kundi isang komplikadong hakbang tungo sa mas malalim na pag-unawa sa mundo. Ang mga scholar na nag-aaral ng Hebreong wika at Ethiopiang tradisyon ay nakatuklas ng mga kapanapanabik na parallelisms. Ang Hebreong letra Chet sa simula ng Chava ay kumakatawan sa buhay at kamalayan, habang ang katumbas nito sa sinaunang Ge'ez script ay may connection sa divine light. Ito ay hindi simpleng pagkakataon, kundi nagpapahiwatig ng isang mas malalim na connection sa pagitan ng dalawang tradisyon. Ang mga sinaunang Ethiopian priests ay nagtuturo na ang pangalan ni Eva ay dapat unawain bilang siya na nagdadala ng divine consciousness at hindi lamang ina ng lahat ng nabubuhay. Ito ay nagbibigay ng mas malaking dignidad at spiritual significance sa kanyang papel sa kasaysayan ng sangkatauhan. Kapag inihambing natin ang mga interpretasyong ito sa mga karaniwang paliwanag na madalas nating naririnig sa mga simbahan at religious teachings, makikita natin kung gaano karaming mahahalagang detalye ang maaring nawala sa pagsasalin at simplification ng mga kompleks na konsepto. Ang Ethiopiang tradisyon ay nagsisilbing mahalagang window sa isang mas malalim at mas mayamang pag-unawa sa mga sinaunang teksto. Ang mga manuskrito mula sa mga monasteryo ng Lalibela at Aksum ay naglalaman ng mga ritual at panalangin na tuwirang nagbibigay pugay kay Eva bilang tagapagdala ng divine wisdom. Ang mga ito ay nagpapakita ng isang mas balanseng pananaw sa feminine divine principle kaysa sa mga interpretasyon na nagbibigay diin lamang sa kanyang papel sa pagkakasala. Sa susunod na bahagi ng ating paglalakbay, titingnan natin kung paano ang mga kapanapanabik na koneksyong ito ay nagbibigay ng bagong liwanag sa ating pag-unawa sa Genesis at sa buong kwento ng paglikha. Makikita natin kung paano ang mga sinaunang Ethiopian traditions ay maaring makatulong sa atin na malutas ang mga misteryo na matagal nang nagpalito sa mga scholar ng Biblia at mga mananampalataya. Ang kwento ni Eva ay mas malalim kaysa sa nalalaman natin. Marami sa atin ang pamilyar sa kwento ng Genesis, kung saan nilikha si Eva mula sa tadyang ni Adan. Ngunit may nakakagulat na detalye na matatagpuan sa orihinal na Hebreong teksto na hindi na ilalathala sa karamihan ng mga salin ng Biblia. Ang impormasyong ito ay nagbibigay ng kamangha-manghang koneksyon sa sinaunang Ethiopia at nagpapakita ng isang lubos na kakaibang larawan tungkol sa pinagmulan ni Eva. Sa orihinal na Hebreong teksto, ang salitang ginamit para ilarawan ang paggawa kay Eva
ay hindi simpleng tadyang, kundi tsela. Ang salitang ito ay may mas malalim na kahulugan kaysa sa simpleng bahagi ng katawan. Sa maraming sinaunang Semitikong wika, ang tsela ay maaring mga hulugan ng gilid o bahagi, ngunit sa konteksto ng arkitektura, ito ay tumutukoy sa isang supporting structure o mahalagang bahagi na sumusuporta sa buong gusali. Kapag sinusuri natin ang sinaunang Ethiopian na mga teksto, particular ang Kebra Nagast, nakikita natin ang kamangha-manghang pagkakatulad sa interpretasyon nito. Ang Kebra Nagast, na kilala rin bilang Glory of Kings, ay isa sa pinakamahalagang teksto sa Ethiopian Orthodox Church at naglalaman ng mga tradisyon na umaabot sa libu-libong taon. Sa tekstong ito, si Eva ay hindi inilarawan bilang isang sekundaryo o mas mababang nilalang kaysa kay Adan, kundi bilang isang pantay na kapareha na dinisenyo upang suportahan at kumpletuhin ang kabuuan ng sangkatauhan. Ang sinaunang Ethiopian na pananaw ay nagbibigay diin na si Eva ay hindi lamang isang spare part mula kay Adan, kundi isang mahalagang bahagi ng orihinal na disenyo. Ito ay tumutugma sa mas tumpak na pagsasalin ng Hebreyong tsela bilang isang critical na structural component. Isipin mo ito. Kapag tinanggal mo ang isang supporting beam sa isang gusali, hindi ito mananatiling matatag. Ganoon din, ang sangkatauhan ay hindi kumpleto hanggang sa paglikha kay Eva. Higit pa riyan, ang Hebreo na salitang ezer kenegdo na ginamit upang ilarawan si Eva ay kadalasang mali ang pagsasalin bilang helper o katulong. Ngunit ang mas tumpak na pagsasalin ay powerful counterpart o katumbas na kapangyarihan. Ang salitang ezer ay ginamit din sa Biblia upang ilarawan ang Diyos mismo kapag siya ay tumutulong sa mga tao. Ito ay hindi isang salita ng pagkamababa kundi ng kapangyarihan. Ang koneksyon sa Ethiopia ay lumalalim pa. Ang Ethiopian Orthodox Church, isa sa pinakamatandang Kristiyanong tradisyon sa mundo, ay nagtataglay ng mga teksto at interpretasyon na hindi karaniwang makikita sa Western Christianity. Ang kanilang mga manuskrito, na marami ang nakatago sa mga monasteryo ng Lalibela at Aksum, ay naglalaman ng mga detalye tungkol sa paglikha na hindi na ipasa sa mainstream na mga salin ng Biblia. Sa Kebra Nagast, mayroong isang partikular na bahagi na nagsasalita tungkol sa divine symmetry ng paglikha, kung saan si Eva ay hindi lamang isang afterthought, kundi isang kritikal na bahagi ng orihinal na plano. Ang tekstong ito ay nagsasabi na ang sangkatauhan ay nilikha bilang isang perpektong balanse ng masculine at feminine na enerhiya na sumasalamin sa kabuuan ng divine nature. Ang archaeological evidence ay sumusuporta rin sa malalim na koneksyong ito. Ang mga sinaunang Ethiopian artifact ay madalas na nagpapakita ng mga imahe ng lalaki at babae na magkatabi, pantay-pantay ang posisyon, na kumakatawan sa divine balance. Ito ay lubhang naiiba sa mga representation sa ibang mga kultura kung saan ang babae ay kadalasang ipinapakita sa mas mababang posisyon. Ang linguistic analysis ng Hebreong teksto ay nagpapakita ng isa pang nakakaintriga na detalye. Ang salitang Adam sa original na Hebrew ay hindi talaga isang pangalan kundi isang generic term para sa tao o sangkatauhan. Ito ay nagmula sa salitang Adamah na nangangahulugang lupa o ground. Ang implikasyon nito ay kapansin-pansin. Ang orihinal na nilalang ay hindi partikular na lalaki o babae, kundi kumakatawan sa kabuuan ng sangkatauhan. Tanging nang hatiin ang nilalang na ito sa dalawang bahagi, masculine at feminine, na nagkaroon ng mga individual na identities na Adan at Eva. Ang Ethiopian tradition ay nagpapanatili ng konseptong ito sa kanilang mga ritual at seremonya. Sa mga traditional na Ethiopian wedding ceremonies, ang bride at groom ay hindi itinuturing na dalawang magkahiwalay na individual na nagsasasma, kundi bilang dalawang bahagi ng isang buong entity na muling nagsasasma. Ito ay direktang refleksyon ng kwento ng paglikha kung saan ang sangkatauhan ay orihinal na buo, nahati, at pagkatapos ay muling nagsama sa pamamagitan ng kasal. Ang implikasyon ng lahat ng ito para sa ating pag-unawa sa gender roles at relasyon ay napakalaki.
Kung ang orihinal na teksto ay talagang nagpapahiwatig ng isang mas balanseng relasyon kaysa sa hierarchical na relasyon, ito ay nag-aalok ng lubos na kakaibang lens para sa pag-unawa ng mga gender dynamics sa biblical context. Ang Ethiopian scholars ay matagal nang nagtuturo na ang pagkawala ng balanseng ito, ang pagbaba ng feminine principle mula sa kanyang orihinal na posisyon ng pantay na kapangyarihan, ay isa sa mga pangunahing dahilan ng disharmony sa mundo. Ang konsepto ng tsela bilang isang critical na supporting structure, hindi lamang isang dispensable spare part, ay nagbabago ng buong narrative. Habang tayo ay nagpapatuloy sa ating pagsisiyasat, makikita natin kung paano ang mga ancient Ethiopian traditions at ang mas tumpak na pagsasalin ng orihinal na Hebrew ay nagbibigay sa atin ng isang mas mayamang at mas balanseng pag-unawa sa ating mga pinagmulan. Isang pag-unawa na maaring magkaroon ng malalim na implikasyon para sa kung paano natin nakikita ang ating mga sarili at ang ating mga relasyon sa kasalukuyang panahon. Ang isa sa mga pinakakapanapanabik na bahagi ng ating pagsisiyasat ay ang koneksyon sa pagitan ng teksto ng Hebreo at sinaunang tradisyon ng Ethiopia. Maraming scholar ang nagtataka kung bakit may mga kakaibang pagkakatulad sa pagitan ng mga ito, at ito ay maaring magbigay sa atin ng mas malalim na pag-unawa sa kung sino talaga si Eva. Sa teksto ng Hebreo, kapag sinuri natin ang salitang tsela na karaniwang isinalin bilang tadyang, nakikita natin ang isang napakahalagang detalye. Ang salitang ito ay ginamit ng 71 na beses sa Lumang Tipan, at sa halos lahat ng mga pagkakataong iyon, ito ay tumutukoy sa gilid o bahagi ng isang bagay, hindi kailanman sa tadyang ng katawan. Ito ay ginagamit upang ilarawan ang gilid ng tabernakulo, ang gilid ng arka, ang gilid ng bundok, at iba pang mga estruktura. Hindi ito anatomical term. Ang mga sinaunang Ethiopian manuscript, lalo na ang Kebra Nagast o kaluwalhatian ng mga hari, ay naglalaman ng mga tradisyon na nagmula sa libu-libong taon na nakalipas. Sa mga tekstong ito, may isang kapansin-pansing paglalarawan ni Eva na hindi bilang isang nilalang na nilikha mula sa tadyang ni Adan, kundi bilang isang kapareha na nilikha mula sa parehong material, mula sa gilid ng parehong paglikha. Ang Kebra Nagast ay nagsasabi, nilikha sila bilang magkatulad na may parehong kaluluwa at magkasamang binigyan ng hininga ng buhay. Ito ay nagpapahiwatig ng isang konsepto ng pagkakapantay-pantay sa paglikha na nawawala sa maraming tradisyonal na interpretasyon ng Biblia. Kapag pinag-aaralan natin ang mga sinaunang Ethiopian manuscript, nakikita natin ang isang mas mayamang pag-unawa sa relasyon ni Adan at Eva. Sila ay hindi itinuturing na pangunahin at pangalawa, kundi bilang dalawang bahagi ng isang buong paglikha. Ito ay talagang nagbabago ng ating pag-unawa sa orihinal na kwento ng paglikha. Ang mga scholar na nagtatrabaho sa Ethiopian Biblical Studies ay nakatagpo ng mga sinaunang teksto na naglalarawan kay Eva bilang isat, isang katagang maaaring mga hulugang babae, ngunit literal na nangangahulugang siya na may buhay. Ito ay nagpapakita ng isang mas malalim na pagpapahalaga sa papel ni Eva bilang tagapagdala ng buhay, hindi lamang isang pangalawang karakter sa kwento ng paglikha. Ang mga Ethiopian Orthodox scholars ay matagal nang naniniwala na ang kanilang mga tradisyon ay nagmula sa pinakamaagang panahon ng Judaismo, posibleng kahit bago pa ang Babylonian exile. Ang kanilang mga teksto ay naglalaman ng mga detalye na hindi makikita sa mga kanoniko o maging sa mga apocryphal na teksto ng ibang tradisyon. Ang connection sa pagitan ng mga sinaunang Ethiopian na tradisyon at ang orihinal na Hebrew text ay nagbibigay sa atin ng isang nakakaintriga na posibilidad na ang orihinal na kwento ng paglikha ay maaring mas balanse at pantay-pantay kaysa sa naging interpretasyon nito sa loob ng maraming siglo. Sa Ethiopian tradition, si Eva ay hindi itinuturing na dahilan ng pagkahulog ng sangkatauhan, kundi bilang isang mahalagang bahagi ng divine plan. Ang konsepto ng tsela bilang gilid sa halip na tadyang ay nagpapalakas sa ideyang ito. Si Eva ay hindi lamang isang bahagi ng katawan ni Adan na inalis.
Siya ay isang mahalagang bahagi ng kabuuan ng paglikha ng tao. Isipin ninyo ang implikasyon nito. Kung ang orihinal na intensyon ay upang ilarawan ang parehong paglikha ni na Adan at Eva bilang magkaparehong bahagi ng isang buo, paano ito nagbabago ng ating pag-unawa sa mga gender roles at relasyon na itinuro sa loob ng libu-libong taon? Ang mga Ethiopian manuscript ay naglalaman din ng mga kwento tungkol kay Eva na hindi kailanman naipreserba sa Western biblical tradition. Sa mga tekstong ito, si Eva ay may sariling espiritual na paglalakbay, sariling relasyon sa divine, at sariling wisdom teachings. Siya ay hindi lamang isang extension ni Adan o isang tauhan na nagdala ng kasalanan sa mundo. Ang tekstong ito ay nagsasabi, "At ang karunungan ay dumating kay Eva sa gabi at nagsalita sa kanya sa mga panaginip, at itinuro niya sa kanya ang mga pangalan ng lahat ng bagay at ang mga lihim ng pag-iral at ang mga landas ng kaluwalhatian." Ito ay isang lubos na kakaibang larawan kaysa sa tradisyonal na paglalarawan kay Eva bilang madaling malinlang at mahina. Ang connection sa pagitan ng Ethiopian tradition at ang original na Hebrew text ay maaaring magbigay sa atin ng isang mas balanseng pag-unawa sa kwento ng paglikha, isang pag-unawa na maaaring mas malapit sa orihinal na intensyon ng teksto. Ito ay isang nakakagulat na posibilidad na nagbabago ng lahat ng ating nalalaman tungkol sa pinakasimula ng kwento ng sangkatauhan. Ang mga lihim ng Biblia ay palaging nag-uudyok ng ating kuryosidad, lalo na kapag natuklasan natin ang mga bagay na hindi karaniwang itinuturo sa mga simbahan. Marahil isa sa mga pinakanakakabiglang pagtuklas ay matatagpuan sa mismong orihinal na Hebreyong teksto tungkol sa paglikha kay Eva. Alam ng karamihan sa atin ang kwento. Si Eva ay nilikha mula sa tadyang ni Adan. Pero ano kung sabihin ko sa inyo na may malalim na kahulugan ang tekstong ito na nagkokonekta sa sinaunang kaalaman ng Ethiopia? Sa orihinal na Hebreo, ang salitang ginamit para sa tadyang ay tsela. Ngunit ang nakakagulat dito, ang salitang ito ay hindi talaga nangangahulugang tadyang sa maraming bahagi ng Biblia. Sa katunayan, sa ibang 29 na pagkakataon na ginagamit ang salitang ito sa lumang tipan, halos palagi itong tumutukoy sa gilid o bahagi ng isang bagay. Kadalasan ay isang gusali o istruktura. Ang mga scholar ng Ethiopia ay matagal nang nagtuturo ng ibang pananaw. Ayon sa kanilang sinaunang tradisyon, si Eva ay hindi nilikha mula sa tadyang ni Adan, kundi mula sa kanyang gilid, isang kaparehas, isang kalahati ng kabuuan. Ito ay nagpapahiwatig ng isang radikal na ideya. Si Eva ay hindi isang sekundaryo o mas mababang nilalang kundi isang kapantay ni Adan, nilikha mula sa parehong material ngunit hiwalay upang bumuo ng perpektong balanse. Ang konsepto ng pagiging magkapareho ay matatagpuan din sa Hebreyong salitang ezer kenegdo na ginamit upang ilarawan si Eva. Karaniwang isinasalin ito bilang katuwang, ngunit ang mas tumpak na pagsasalin ay kapantay na katuwang o katuwang na tumutugma sa kanya. Ang salitang ezer mismo ay hindi nagpapahiwatig ng pagiging inferior. Sa katunayan, ito rin ang salitang ginamit upang ilarawan ang Diyos bilang tulong ng Israel. Ang sinaunang Ethiopian na tradisyon ay nagpapahalaga sa konsepto ng balanse at pagkakapantay-pantay ng lalaki at babae, na nagsasabing ang orihinal na disenyo ay hindi tungkol sa dominasyon kundi sa pagkakasama at pagtutulungan. Ang kanilang mga sinaunang teksto, kasama ang Kebra Nagast, ay naglalaman ng malalim na pangunawa sa pagkakalikha na nagpapakita ng mas balanseng pananaw kaysa sa karaniwang interpretasyon ng kanluran. Kapag inihambing natin ang mga sinaunang Ethiopian na paniniwala sa orihinal na Hebreyong teksto, nakakakita tayo ng nakakaintrigang pagkakatugma. Bakit hindi ito mas malawakang itinuturo? Maraming iskolar ang nagsasabi na ang mga maling interpretasyon ay nagmula sa mga maagang pagsasalin ng Biblia sa Latin at Greek, kung saan ang mga cultural bias ay maaring nakaapekto sa pagpili ng salita. Ang implication nito ay napakalaki. Kung ang orihinal na intensyon ng teksto ay ilarawan si Eva bilang kapantay at hindi bilang sekundaryo o derivative na nilalang, ito ay lubusang nagbabago ng maraming teolohikal na pananaw tungkol sa gender
at mga relasyon. Ang sinaunang kaalaman ng Ethiopia na nagpapanatili ng maraming aspeto ng pre-colonial na Hebraic na pangunawa ay maaaring magsilbing susi sa pag-unlock ng mga nakatagong kahulugang ito. Ang nakakagulat pa, ang ilan sa mga pinakamatandang natitirang kopya ng Biblia ay matatagpuan sa Ethiopia, kabilang ang mga manuskrito sa sinaunang Ge'ez na wika na maaaring magbigay ng karagdagang liwanag sa mga orihinal na kahulugan ng teksto. Ang mga monasteryo ng Ethiopia ay nagtago at nagpreserba ng mga tekstong ito sa loob ng mga libong taon, na nagbibigay sa atin ng bintana sa nakaraan na hindi available sa pamamagitan ng mga mas bagong Western na pagsasalin. Ang mga Ethiopian na mambabasa ng Biblia ay matagal nang nakaunawa ng konsepto ng pagkakalikha na nagpapakita ng mas malalim at mas mahusay na balanseng pananaw sa relasyon ng lalaki at babae. Ang kanilang tradisyonal na interpretation ay nagpapahiwatig na ang orihinal na pagkakalikha ay isang pagpapakita ng perpektong balanse at pagkakasama. Isang modelo na mas malapit sa orihinal na intensyon ng teksto. Ang paghahanap ng katotohanan sa mga sinaunang teksto ay nangangailangan ng atin na tingnan ang mga ito sa pamamagitan ng lente ng mga kulturang pinagmulan nila, hindi lamang sa pamamagitan ng ating modernong Western na pananaw. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa Ethiopian na tradisyon at pagbabalik sa orihinal na Hebreong kahulugan, natutuklasan natin ang isang mas mayamang pangunawa sa kwento ng pagkakalikha. Isang kwento na maaaring mas radikal at progresibo kaysa sa inakala natin. Ang pag-aaral na ito ay hindi lamang isang akademikong ehersisyo. Ito ay may malalim na implikasyon para sa kung paano natin nauunawaan ang ating sarili at ang ating mga relasyon. Kung ang orihinal na modelo ng pagkakalikha ay isa ng tunay na pagkakapantay-pantay at pagtutulungan, paano ito babaguhin ang ating pananaw sa mga gender role at relasyon? Sa susunod na bahagi ng ating paglalakbay, titingnan natin ang iba pang mga nakakagulat na koneksyon sa pagitan ng sinaunang Ethiopian na kaalaman at ang mga nakatagong kahulugan sa Biblia, at kung paano ang mga ito ay maaaring magbago hindi lamang ng ating pangunawa sa ating nakaraan, kundi pati na rin ang ating pananaw sa hinaharap. Sa loob ng mga pahina ng Genesis, nakatago ang isang nakakagulat na katotohanan tungkol kay Eva na hindi alam ng karamihan sa mga mananampalataya. Ang tradisyonal na pagtingin sa kababaihan bilang katulong ng lalaki ay maaaring bunga ng maling pagsalin ng mga sinaunang teksto. Sa katunayan, ang orihinal na Hebreo na salita na ginamit upang ilarawan si Eva ay Ezer Kenegdo, na karaniwang isinasalin bilang katuwang o katulong. Ngunit ang malalim na kahulugan nito ay lubhang naiiba sa simpleng interpretasyong ito. Ang salitang Ezer ay lumilitaw ng 21 beses sa Lumang Tipan, at sa 19 na pagkakataon, ito ay tumutukoy sa Diyos mismo bilang isang makapangyarihang tagapagligtas at protektor. Hindi ito simpleng katulong, kundi isang malakas na tagapagtanggol. Kapag ginamit ang salitang Ezer sa Biblia, ito ay karaniwang tumutukoy sa isang makapangyarihang saklolo na dumarating sa oras ng matinding pangangailangan. Isipin mo ito, ang parehong salitang ginamit upang ilarawan ang Diyos bilang isang makapangyarihang tagapagligtas ay siya ring salitang ginamit upang ilarawan si Eva. Ang implikasyon nito ay nakakagulat. Hindi siya nilikha upang maging simpleng katulong lamang ni Adan, kundi isang makapangyarihang kapareha na may sariling lakas at kapangyarihan. Ito ay direktang sumasalungat sa maraming tradisyonal na interpretasyon na naglalagay sa kababaihan sa isang mas mababang posisyon. Ang ikalawang bahagi ng termino, kenegdo, ay nagdaragdag ng isa pang dimensyon sa kahulugan. Literal na isinasalin na nangangahulugan itong katapat o katumbas. Isang bagay na direktang nakaharap, isang salamin. Pinagsama, ang Ezer Kenegdo ay naglalarawan ng isang tagapagligtas na katumbas. Isang lakas na kapareha at kaharap. Hindi ito naglalarawan ng isang subordinate na relasyon, kundi isang relasyon ng dalawang pantay na kapangyarihan na nagkukumpleto sa isa't isa. Ang interpretasyong ito ay may malalim na koneksyon sa sinaunang Ethiopian lore. Sa mga sinaunang Ethiopian na tradisyon, particular sa Kebra Nagast, ang sagradong teksto ng Ethiopian Orthodox Church, ang kababaihan
ay madalas na itinuturing na may espesyal na espiritual na kapangyarihan at kahalagahan. Ang Queen of Sheba, isang pangunahing figura sa Ethiopian heritage, ay inilalarawan bilang isang matalino at makapangyarihang pinuno na pantay sa kahit sinong hari. Ang mga sinaunang Ethiopian na manuskrito ay naglalaman din ng mga kwento tungkol sa mga babaeng propeta at leader na nagsisilbi bilang Ezer o tagapagligtas para sa kanilang komunidad. Ang mga tekstong ito ay nagpapakita ng isang mas balanse at pantay na pananaw sa mga gender role kaysa sa nakikita natin sa maraming Western religious interpretations. Ang pagkakaiba-iba ng pagsalin ay may malalim na implikasyon. Isipin kung paano nabago ang ating pag-unawa sa gender roles kung ang orihinal na intensyon ng teksto ay upang ilarawan si Eva bilang isang makapangyarihang tagapagligtas na pantay kay Adan, hindi isang subordinate na helper. Ito ay nagbabago ng buong framework ng ating pag-unawa sa relasyon ng mga kasarian sa loob ng Judeo-Christian tradition. Ang Ethiopian Bible, na kilala rin bilang ang Ge'ez Bible, ay isa sa pinakasinaunang biblical canon sa mundo at naglalaman ng mga libro na hindi kasama sa Western biblical canons. Ang pag-aaral ng mga tekstong ito, kasama ang orihinal na Hebrew, ay nagbibigay sa atin ng mas mayamang pag-unawa sa mga sinaunang pananaw tungkol sa gender at spirituality. Ang mga scholar ng Ethiopian Biblical Studies ay matagal nang nagtuturo ng isang mas balanseng pananaw sa mga gender role batay sa kanilang sariling interpretasyon ng mga sagradong teksto. Sa kanilang tradisyon, ang pagkakapantay-pantay ng lalaki at babae ay hindi isang modernong konsepto kundi isang sinaunang katotohanan na nakatago sa mismong teksto ng kasulatan. Hindi lamang ito isang linguistic curiosity, kundi isang potensyal na transformative revelation tungkol sa kung paano natin dapat unawain ang mga pinakamaagang kwento ng sangkatauhan. Kung ang babae ay orihinal na idinisenyo bilang isang makapangyarihang tagapagligtas na katumbas ng lalaki, paano ito nagbabago sa ating pag-unawa sa divine plan para sa relasyon ng mga tao? Ang koneksyon sa Ethiopian lore ay nagdaragdag ng isa pang fascinating layer sa kwentong ito. Maraming scholar ang naniniwala na ang Ethiopia ay maaaring nagtataglay ng ilan sa pinakasinaunang Judeo-Christian traditions. Posibleng mas malapit pa sa orihinal na intensyon ng mga teksto kaysa sa mga Western interpretations na umusbong sa mga sumunod na siglo. Habang patuloy nating sinusuri ang mga sinaunang teksto na ito, dapat tayong maging bukas sa posibilidad na ang ating namamanang pag-unawa sa mga gender role ay maaaring malalim na naimpluwensyahan hindi ng orihinal na teksto, kundi ng mga cultural biases ng mga taong nagsalin at nagpaliwanag ng mga ito sa paglipas ng mga siglo. Ang nakatagong katotohanan tungkol kay Eva ay hindi lamang isang linguistic footnote. Ito ay maaaring maging susi sa pag-unawa sa isang mas balanse at pantay na divine vision para sa sangkatauhan, isang vision na nananatiling nakatago sa loob ng mismong mga salita ng ating pinakasinaunang sagradong teksto, naghihintay na muling matuklasan. Habang sinasaliksik natin ang mga sinaunang teksto, isang nakakabighaning pagtuklas ang naglalantad ng misteryo tungkol sa pinagmulan ni Eva. Sa loob ng orihinal na Hebreong teksto ng Genesis, nakatago ang mga detalyeng madalas na nawawala sa mga modernong salin. Alam ba ninyo na ang pangalang Eva mismo ay may malalim na kahulugan na konektado sa Ethiopia? Ito'y isang kaalamang nagbabago ng ating pangunawa sa unang babae sa Biblia. Sa orihinal na Hebreo, ang pangalan ni Eva ay Chava, isang salitang may kahulugang nagbibigay buhay o pinagmumulan ng buhay. Ngunit ang mas malalim na pagsusuri sa mga sinaunang Ethiopian na tradisyon ay nagbubunyag ng isang kamangha-manghang koneksyon. Sa sinaunang Ge'ez na wika ng Ethiopia, mayroong katulad na salitang hewan na nangangahulugang nag-iisang nagbibigay ng buhay. Hindi ito nagkataon lamang. Ang Ethiopia, na kilala rin bilang Kush o Kush sa Biblia, ay isa sa mga pinakaunang sibilisasyon sa mundo. Ang kanilang malalim na kaugnayan sa mga sinaunang Hebreo ay hindi gaanong napag-uusapan sa karamihan ng mga simbahan. Ngunit ang kanilang mga teksto
lalo na ang Kebra Nagast, ay naglalaman ng mga kwentong nagpapalalim sa ating pangunawa sa mga biblikal na tauhan tulad ni Eva. Sa Ethiopian na tradisyon, si Eva ay hindi lamang ang unang babae. Siya ay simbolo ng babaeng kapangyarihang nagbibigay ng buhay, isang banal na katangiang iginagalang sa kanilang kultura. Ang kanilang pagtingin kay Eva ay mas malalim kaysa sa simpleng pagiging asawa ni Adan o ang babaeng nadaya ng ahas. Sa kanila, siya ang hewan, ang banal na pinagmulan ng sangkatauhan. Ang mas nakakaintriga pa ay ang pagtuklas na ang Ethiopian na wika ay isa sa mga pinakaunang wika ng sangkatauhan, posibleng mas matanda pa sa Hebreo. Ang mga lingwista ay nakahanap ng ebidensya na ang ilang mga salita sa Hebreo ay maaaring hiniram mula sa mga sinaunang Ethiopian na dialekto. Isipin ninyo, ang pangalan mismo ng unang babae sa Biblia ay maaaring nagmula sa isang mas sinaunang African na wika. Ang Ethiopian Orthodox Church, na isa sa mga pinakaunang Kristiyanong simbahan sa mundo, ay nag-iingat ng mga sinaunang teksto at tradisyon na hindi kilala sa kanluran. Sa kanilang mga manuskrito, si Eva ay inilarawan bilang isang matalino at malakas na babae, hindi lamang bilang isang taong nagkasala. Ang kanilang mga teksto ay nagbibigay ng mas balanseng pananaw sa kwento ng Genesis. Kapag binasa natin ang Genesis sa orihinal na Hebreo, makikita natin na ang Diyos ay hindi lamang kinuha ang tadyang ni Adan para gawin si Eva, tulad ng sinasabi sa maraming salin. Ang salitang tsela na isinalin bilang tadyang ay maaari ring mga hulugang gilid o kapantay. Ang Ethiopian na interpretasyon ay nagsasabing si Eva ay hindi nilikha bilang mas mababa kay Adan, kundi bilang kanyang kapantay. Ang Ethiopian Bible ay naglalaman ng 75 libro, mas marami kaysa sa karaniwang 66 na libro ng mga kanluranin na Biblia. Ang mga karagdagang tekstong ito ay nagbibigay ng mas malalim na pananaw sa mga kwento ng Genesis, kabilang ang mas detalyadong paglalarawan ng relasyon ni Adan at Eva bago at pagkatapos ng pagkahulog mula sa paraiso. Isa pang nakakaintrigang aspeto ay ang koneksyon ng Ethiopia sa Ark of the Covenant. Ayon sa Ethiopian na tradisyon, ang Ark ay dinala sa kanilang bansa at nakatago sa Aksum. Ang koneksyong ito sa pinakasagradong bagay ng mga Hebreo ay nagpapahiwatig ng mas malalim na ugnayan sa pagitan ng dalawang kultura. Isang ugnayan na maaaring magpaliwanag ng mga pagkakatulad sa kanilang mga kwento tungkol kay Eva. Sa susunod na bahagi ng ating paglalakbay, tuklasin natin kung paano ang Ethiopian na pananaw kay Eva ay nagbibigay ng bagong liwanag sa kontrobersyal na kwento ng pagkahulog mula sa paraiso at kung bakit ang mga kaalamang ito ay nanatiling nakatago sa loob ng mahabang panahon. Ang mga sinaunang lihim ng Ethiopia ay nagbubukas ng isang bintana sa isang mundo ng biblikal na kaalaman na maaaring magbago ng ating pananaw sa pinakaunang kwento ng sangkatauhan. AI. Human, I've created a script in Filipino about the connection between Ethiopia and Eve's origins as requested. The content explores how Eve's name in Hebrew, Chava, connects to the Ethiopian word hewan, suggesting deeper links between Hebrew and ancient Ethiopian traditions. The script discusses how Ethiopian texts like the Kebra Nagast offer a more balanced view of Eve as a powerful life-giving figure rather than just someone who sinned. I've written this in a flowing, engaging narrative style appropriate for your YouTube audience, maintaining the mysterious and revelatory tone you wanted. Ang kwento ng pinagmulan ni Eva, ang unang babae ayon sa Biblia, ay isang paksang kilala sa buong mundo. Subalit, may mga detalyeng nakatago sa orihinal na Hebrew text na maaaring magbago ng ating pangunawa sa kanyang tunay na pinagmulan. Sa episode na ito, tutuklasin natin ang nakakagulat na koneksyon sa pagitan ng mga sinaunang Ethiopian lore at ang pinagmulan ni Eva na hindi kailanman itinuturo sa mga tradisyonal na pag-aaral ng Biblia. Ang salitang tsela sa Hebreo na karaniwang isinasalin bilang tadyang sa kwento ng paglikha kay Eva ay may mas malalim na kahulugan kaysa sa inaakala natin. Sa orihinal na Hebrew text, ang salitang ito ay ginamit ng 56 na beses sa Lumang Tipan. At sa 54 na pagkakataon, ito ay tumutukoy sa gilid o bahagi ng isang estruktura,
hindi kailanman bilang tadyang ng katawan. Tanging sa kwento ni Eva lamang ito isinasalin bilang tadyang. Ang sinaunang Ethiopian tradisyon na napakaluma at may malapit na koneksyon sa Hebreo at Arabic na kultura ay nagtataglay ng ibang pananaw sa paglikha ni Eva. Ayon sa mga sinaunang Ethiopian manuscript na napreserba sa loob ng 1,000 taon sa mga monasteryo ng Lalibela at Aksum, si Eva ay hindi nilikha mula sa tadyang ni Adan, kundi mula sa kanyang gilid, isang kapantay, isang katuwang na may pantay na kahalagahan. Ang Ethiopian Orthodox Tewahedo Church, na isa sa pinakasinaunang Kristiyanong tradisyon sa mundo, ay nagpapanatili ng mga sinaunang teksto na hindi kasama sa Western Biblical Canon. Ang Kebra Nagast o kaluwalhatian ng mga hari ay isang sinaunang Ethiopian text na naglalaman ng mga detalye tungkol sa paglikha na hindi makikita sa mga karaniwang bersyon ng Biblia. Sa tekstong ito, ang relasyon ni na Adan at Eva ay inilarawan bilang magkatuwang na may pantay na dignidad mula sa simula. Ang mga scholar ng Hebreo ay nagsimulang kilalanin ang posibilidad na ang tradisyonal na interpretasyon ay maaaring nabago sa paglipas ng panahon. Si Dr. Aviva Zornberg, isang kilalang scholar ng Hebrew Bible, ay nagsabi na ang salitang tsela ay maaaring mas angkop na isalin bilang bahagi o gilid kaysa sa literal na tadyang. Ang interpretasyong ito ay nagpapahiwatig na si Eva ay hindi lamang isang bahagi ng katawan ni Adan, kundi isang buong tao na nilikha mula sa bahagi ni Adan, isang pantay na kapantay. Ang Ethiopian connection ay lalong nagiging kapanapanabik kapag isinaalang-alang natin ang sinaunang koneksyon sa pagitan ng Ethiopia at Israel. Ayon sa tradisyon, ang Ark of the Covenant ay dinala sa Ethiopia noong panahon ni Haring Solomon at Reyna ng Sheba na pinaniniwalaan na nagmula sa rehiyon ng kasalukuyang Ethiopia. Ang koneksyong ito ay nagbibigay ng posibilidad na ang mga Ethiopian ay maaaring nagpreserba ng mga orihinal na interpretation ng mga teksto na nabago sa Western traditions. Sa mga sinaunang Ethiopian manuscript, particular na sa mga teksto ng Beta Israel, Ethiopian Jews, may mga detalyadong paglalarawan ng paglikha ni na Adan at Eva bilang dalawang pantay na nilalang. Ang ideyang ito ay sumasalamin sa mas malawak na Ethiopian worldview na nagbibigay halaga sa balanse at pagkakapantay-pantay. Ang konsepto ng Fekar Egzabher o pag-ibig ng Diyos sa Ethiopian tradition ay nagpapahiwatig na ang lahat ng tao, lalaki at babae, ay nilikha sa imahe ng Diyos at may pantay na halaga. Ang archaeological evidence ay nagdaragdag ng bigat sa Ethiopian connection. Ang mga artifact na natuklasan sa Red Sea coast ng Ethiopia at Eritrea ay nagpapakita ng maagang koneksyon sa Middle Eastern cultures, kasama na ang sinaunang Hebrew communities. Ang mga sinaunang trade routes ay nagkonekta sa Ethiopia sa Jerusalem, na nagbibigay daan para sa palitan ng hindi lamang mga kalakal, kundi pati na rin ng mga ideya at relihiyosong konsepto. Kapag tiningnan natin ang mga sinaunang Ethiopian artistic depiction ng paglikha ni na Adan at Eva, makikita natin ang kapansin-pansing pagkakaiba sa Western art. Sa halip na ipakita si Eva bilang sekundaryong nilalang na nagmula sa isang maliit na bahagi ni Adan, ang Ethiopian iconography ay kadalasang nagpapakita sa kanila bilang magkaparehong nilalang mula sa simula. Magkatuwang na may pantay na dignidad at halaga. Ngayon, bakit mahalaga ang lahat ng ito? Ang interpretasyon ng pinagmulan ni Eva ay may malalim na implikasyon sa kung paano natin nauunawaan ang relasyon ng mga kasarian sa biblical context. Kung ang original na Hebrew text na napreserba sa Ethiopian traditions ay nagpapahiwatig ng mas pantay na relasyon, ito ay maaaring magbago ng maraming teolohikal na diskusyon tungkol sa mga papel ng kasarian sa relihiyosong konteksto. Kung nagustuhan mo ang nakakagulat na pagtuklas na ito tungkol sa koneksyon ng Ethiopian lore sa tunay na pinagmulan ni Eva, i-like at i-share ang video na ito para makarating ang impormasyong ito sa iba pang interesado sa mga hidden biblical truths. Marami pang nakakagulat na koneksyon ang ating tatalakayin sa susunod na bahagi ng ating paglalakbay sa mga nakatagong katotohanan ng Biblia.